Maganda, masayahin at minamahal ng libo-libong taga-subaybay sa social media si Junjia. Kung titingnan, malayo ang kanyang mararating dahil sa natural nitong ganda at karisma sa harap ng kamera. Subalit nakakailang hakbang pa lamang siya tungo sa pagtupad ng kanyang pangarap, agad itong naputol dahil bigla na lamang siyang nawala. Nang matagpuan ang kanyang katawan sa malamig na kabundukan ng Muju, ay isa na itong malamig na bangkay. Sino nga ba ang mag-aakala na ang papaganda pa lamang nitong karera bilang social media influencer ay agad tatapusin ng mapait na kamatayan? Habang sinusundan ng mga imbestigador ang mga bakas ng kanyang huling araw, natuklasan nila ang isang nakakikilabot na katotohanan. Isang lalaking may dalawang pagkatao o ang kinilalang Black Cat ang pinagtuunan ng imbestigasyon ng mga pulis. Ano nga ba ang kinalaman niya sa pagkamatay ni Gia? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Ipinanganak sa South Korea noong October 2, 2000 ang 25 taong gulang na si Junjia. Isa sa pinakamasiglang personalidad sa social media, partikular sa TikTok. Mayroon siyang 300,000 followers at araw-araw ay nagla-livestream ng kanyang mga kwento, skincare routine at auditions para sa mga minor acting roles. Pangarap din kasi niya na makilala bilang isang magaling na artista. Makikita sa kanya ang innocence ng kabataan. May ngiti na kayang magpasaya ng mga manonood. Magaling magkwento ng mga detalye. At nagpapakita ng kanyang mga talento na kinaaaliwan ng mga manonood. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga followers, "Kahit maliit pa lang ang mga role ko, someday I'll be an actress. Just watch me." Walang nakakaalam na habang pinapanood siya ng libo-libong tao, may isang lalaki na tahimik na nakamasid sa kanya. Ang taong magpapabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Sa digital world, may isang pangalang paulit-ulit na lumilitaw sa mga comment sections ng mga streamers. Black Cat. Isang user na kilala sa pagiging VIP donor. Nagbibigay ng libo-libong pera sa mga influencers sa loob lamang ng ilang minuto. Ang bawat donasyon niya ay sinasabayan ng mga message na "Fighting, you can do it, star." Sa mundo ng social media, siya ay parang alamat. Pero sa tunay na buhay, ang Black Cat ay si Mr. Choi. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50s na nagpakilala bilang CEO ng isang IT company. Matamis siyang magsalita, neat siyang tingnan dahil maayos manamit, may mamahaling relo, magarang kotse at mababang boses na nagbibigay ng impresyong may kapangyarihan. Nang minsang mag-message siya kay Gia, sinabi niyang gusto niyang maging partner nito sa content creation. Hindi naman nagdalawang isip si Gia. Sino ba naman siya para tumanggi sa isang tulad ni Mr. Choi na isang successful businessman na gustong mag-invest sa kanya? Pagkakataon na ito na hindi dapat sayangin at malay niya, baka ito na ang matagal na niyang hinihintay na pagkakataon para mas lumago pa ang kanyang career bilang influencer. Kaya naman agad niya itong tinanggap at pumirma ng kontrata. Noong una, maayos naman ang lahat. Si Mr. Choi ay laging present sa online livestream ni Gia. Nagbibigay ng gifts, nagpapayo at laging nagpapaalala na siya raw ay nasa likod niya sa bawat laban. Pinopondohan nito ang ilang photoshoots, pati ang mga travel content ni Gia. Sa mata ng karamihan, perfect ang tandem nila, isang influencer at business mentor. Pero sa bawat linggo, lumalalim ang kontrol ni Mr. Choi. Siya na ang nagdidikta kung kailan dapat mag-live si Gia.
Siya rin ang pumipili kung anong outfit o tema ng content. Ayon sa malalapit sa influencer, unti-unti siyang napagod. Parang hindi na siya makahinga sa pakikialam ni Mr. Choi sa bawat kilos niya sa sarili niyang platform. May mga araw na umiiyak siya sa likod ng kamera at sinasabing ayaw na raw niyang magpatuloy, pero takot siyang mawala ang suporta ni Mr. Choi. Kasabay ng pag-aalinlangan ni Gia ay unti-unting nabunyag ang tunay na estado ng lalaking kinilala bilang Black Cat sa online world. Baon pala ito sa utang. Ilang dokumento ang nagsasabing ilang buwan na siyang hinahabol ng mga bangko. At sa mismong araw ng krimen, ang kanyang bahay ay na-auction sa sapilitang bentahan. Pero sa kabila ng pagkakalugmok sa utang, ipinagpatuloy ni Mr. Choi ang kanyang ilusyon. Bumubuhos pa rin siya ng donasyon online at pilit na ipinapakita sa lahat na siya ay big time. Ngunit sa loob niya, nagsisimula ng mabuo ang matinding galit at takot na bumagsak ang imaheng pinaghirapan niyang mabuo. Kaya't nang madinig niya mula kay Gia na gusto na nitong magpahinga at itigil na ang kanilang partnership, doon na bumigay ang lahat ng kanyang emosyon. September 11, 2025, bandang 3:00 ng hapon. Katatapos lamang ni Gia sa huli nitong live stream. Masigla siya sa camera, nagpapasalamat pa nga sa kanyang followers at sinabing may meeting daw siya pagkatapos ng kanyang live stream. Lingid sa kanyang kaalaman na iyon na pala ang kanyang huling live stream at engagement sa kanyang mga followers. Ayon sa CCTV, nakita siyang pumasok sa kotse ni Mr. Choi. Ito marahil ang sinasabi niyang meeting na nabanggit niya sa video. May mga sandaling nag-usap sila ng mahaba, pero pagkatapos ng halos 30 minuto, lumuhod si Mr. Choi sa harap ni Gia na tila ba nakikiusap. Ang hindi alam ng lahat, iyon na pala ang simula ng kanyang huling sandali. Bandang 3:27 ng hapon, nakuhanan ng CCTV ang pinto ng sasakyan na malakas na sumara habang may tinig na tila humihingi ng tulong. Pagkatapos noon ay nabalot na ng katahimikan ng paligid. Hindi umuwi si Gia ng araw na iyon, dahilan upang mag-alala ang kanyang mga magulang at kaagad itong inireport sa mga pulis. Pagkalipas ng 2 araw matapos ang pagtunton ng mga otoridad sa huling lugar na pinuntahan ni Gia sa parteng norte ng South Korea sa pamamagitan ng CCTV, natagpuan si Gia sa bundok ng Muju sa North Jeolla Province. Nakapaloob sa isang maleta at isa ng malamig na bangkay. Hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang sa sinapit ng kanilang anak. Hindi nila ito matanggap dahil napakabata pa ng kanilang anak at ang sisimula pa lamang itong mag-enjoy habang pilit na inaabot ang kanyang mga pangarap sa harap ng kamera. Sa investigasyon, nakita ng mga eksperto na nagtamo ng maraming pasa sa katawan ang biktima, tanda na ito'y pinahirapan. Nagtamo din si Gia ng pasa sa leeg at ayon sa report ay sanhi ng pananakal o asphyxiation by neck compression na siya nitong direktang ikinasawi. Sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad, nangalap sila ng mga CCTV footage para sundan ng kotseng huling sinakyan ni Gia. Sa isang kuha sa CCTV pagkatapos ng krimen, nagmaneho si Mr. Choi ng mahigit 200 kilometers patungong Muju. Sa biyahe, may 8 beses pa itong huminto na tila ba may sinusubukan itong itago o nililito ang mga otoridad. Pero hindi nagtagal, nakilala ng mga pulis ang pattern ng kanyang biyahe. 12 oras matapos matagpuan ang bangkay ni Gia sa loob ng isang maleta, nahuli si Mr. Choi. Tahimik, walang emosyon, sa malayo. Noong una ay matigas ang kanyang pagtanggi sa krimen.
Subalit nang ipakita ng mga pulis ang mga ebidensya kabilang ang GPS data at CCTV footages, inamin din niya na siya nga ang pumatay kay Gia. Sa investigasyon, lumalabas na ang Black Cat ay hindi VIP. Isa siyang taong desperado, nabubuhay sa mga kasinungalingan upang itago ang sariling pagkawasak. Ayon sa mga eksperto, marahil nakita niya si Gia bilang pag-asa, isang paraan para muling mabuo ang kanyang imahe. Ngunit nang tanggihan siya nito, bumagsak ang kanyang mundo at muling nawalan ng makakapitang pag-asa. Ayon pa sa isang psychologist, ang pagkawala ni Gia sa kanyang kontrol ay simbolo ng pagkawala ng lahat: pera, bahay, dangal. Ang galit ni Mr. Choi ay bunga ng ego at kawalan ng direksyon. Ang pagkamatay ni Gia ay umanig sa online community sa South Korea. Ang mga followers niya ay nagluksa, nagpost ng mga lumang video niya at sinabing, "Hindi mo deserve ito, Gia. You were pure and kind." Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kawalan ng kaligtasan sa mundo ng content creation. Maraming influencer ang umamin na nakatanggap din sila ng offers mula sa mga mayayamang lalaki, ngunit natatakot silang tanggihan dahil baka mawala ang suporta o followers. Ang kaso ni Gia ay naging babala, isang paalala na sa likod ng mga ngiti at likes, may mga taong nagtatago sa dilim at handang manakmal sa tamang pagkakataon. Si Yoon Gia ay isa lamang sa libu-libong kabataang lumalaban para sa pangarap. Ngunit siya din ay biktima ng isang lipunang ginagawang sukatan ang mga numero, followers, likes, donasyon at imahe. At si Mr. Choi, ang taong gustong magmukhang makapangyarihan, ay isa ring produkto ng parehong ilusyon. Isang taong nalunod sa kasinungalingan na siya mismo ang lumikha. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdaloy ng mensahe para kay Gia. Mga nag-alay ng pakikisimpatya sa pamamagitan ng mga bulaklak at kandila. Ngunit para sa mga naiwan, isang hindi malilimutang sakit at hawang buhay na pananabik ang iniwan ni Gia sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na sa kanyang mga magulang. Sa ngayon ay kasalukuyang dinidinig ang kaso ni Gia. Muli ay isang paalala ang nais nating iwan sa ating mga manonood na maging mapanuri sa mga taong pag-aalayan ng ating tiwala, lalo na kung nakilala lamang natin sila online. Huwag tayong pasisilaw sa matatamis at huwad na pangako. Tandaan na nasa ating kamay ang tagumpay kung ito'y ating pagsisikapan. Hindi lahat ng tao ay kabutihan ng gustong ibigay sa kanyang kapwa. Madalas, sila ang mapang-abuso at hindi katiwa-tiwala. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli.